Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang ChatGPT para matutunan ng anumang skill sa mundo. Kung napanood nyo na ang ibang content ko, alam nyo naniniwala ako na ang pagbuo ng skills ay isa sa mga pinaka-importanting gawin. Lalo na kung gusto mong i-level up ang buhay mo at kumita ng mas marami. At oo, ang ChatGPT ay isang amazing na tool. Ginagamit ko ang ChatGPT para matutunan ng iba't ibang skills. Sabihin ko na sa inyo, game changer talaga to. Kaya sa video na to, tatalakayin ko ang iba't ibang techniques at prompts na pwede nyong gamitin at pagkatapos ng video na to, matututunan nyo na kung paano nyo pwedeng gamitin ang ChatGPT para matutunan ang mga bagay-bagay ng mag-isa. So, simulan na natin. Ayan, nandito na ang ChatGPT. At ang unang bagay na gusto kong ipakita sa inyo ay pwede nyong gamitin ang ChatGPT bilang mentor. Alam ko na mahirap maghanap ng mentor at marami sa atin ang walang access sa isang tao na pwedeng umupo sa tabi natin at sagutin ang mga tanong natin. Pero good news guys, ang ChatGPT ay literally pwedeng gawin yun para sa atin. Literal na pwede nating sabihin kay ChatGPT na expert to sa kahit anong topic na gusto nating matutunan. Halimbawa, pwede nating sabihin, you're an expert at copywriting. Diba? Kunwari gusto nating matutunan kung paano mag-copywriting, isang very, very good skill. I want you to be my mentor. Ayos, sasabihin ni ChatGPT, happy to help. At ngayon, pwede na nating tanungin si ChatGPT ng kahit anong question na gusto natin. Halimbawa, what is the purpose of copywriting? Ayan, bibigyan tayo ng sagot ni ChatGPT. Cool, di ba? And yeah, hindi ko na masyadong idedetalye ito kasi mamaya tatalakayin natin ang maraming iba't ibang prompts at use cases. At marami sa mga topics at prompts na ito ay pwede talagang gamitin kung si ChatGPT ang mentor mo. Kaya importante na tapusin nyo ang video na to. Oo, sa ChatGPT wala talagang stupid questions. Pwede kayong magtanong ng kahit ano. Ako naman, minsan talagang sinisikap ko na ma-curate yung mga tanong ko dahil ayokong masayang ang oras ng iba. Pero sa ChatGPT, hindi mo kailangang mag-alala. Kasi wala naman tong oras na nasasayang. Program lang to. Kaya pwede kang magtanong ng paulit-ulit at mas marami pang tanong. Kaya talagang ina-encourage ko kayong subukan to. At pagkatapos ng video na to, matututunan nyo kung ano ang tamang mga tanong at itanong sa bagong mentor nyo. Ang pangalawang paraan kung paano naging sobrang helpful sa akin ng ChatGPT ay ang pagiging accountability partner ko. Alam nyo, kapag nag-aaral ka ng bagong skill at hindi ka naman nasa school, wala talagang ibang tao na magmo-monitor kung ginagawa mo ba ang mga assignments or nagbibigay ng mga bagay na dapat mong matutunan. Dito pumapasok ang ChatGPT at sobrang useful nito. Gagamitin natin si ChatGPT bilang accountability partner. At ang unang bagay na gagawin natin ay paggagawin natin siya ng study schedule para sa atin. Halimbawa, pwede natin gawin to. Alright, kung gusto kong matutunan ang copywriting sa loob ng 2 linggo at ang goal ko ay makasulat ng mahusay na copy para sa e-commerce business ko, pwede mo ba akong gawan ng study schedule? Ano ang mga bagay na dapat kong matutunan kung may 1 oras ako sa bawat araw, 5 araw sa 1 linggo at gusto ko tong matutunan ng mabilis? And bam! Ngayon si ChatGPT ay gumawa ng schedule para sa atin. Meron tayong week 1, kaya bawat araw ng 5 araw ay may bagong bagay na matututunan. At sa week 2, ganun din. Mula day 6 hanggang day 10. Bawat araw may bagong bagay na matututunan. At syempre mukhang basic lang to. At kung gusto nyo pang palawakin ng topics na to, pwede pa rin kayong mag-follow up ng mas marami pang questions. Pero yeah, sobrang ganda nito kasi binreakdown niya sa atin ng maayos at binigyan tayo ng magandang timeline na pwede talagang sundan. Ngayon, syempre kung hindi mo susundin to, hindi ka naman nahanapin ni ChatGPT or gagawin nitong issue. Hindi naman ito malalaman. Pero ang nire-recommend ko is i-copy mo lang to. Pwede nyo naman gawin sa pamamagitan ng pag-click dito para mapunta sa clipboard mo, i-paste mo siya kung saan, i-print out mo, ilagay mo sa pader o kung saan man at sundan mo yung schedule na yon. At syempre, pwede mo pa itong i-customize kung gusto mo, di ba? Ang 2 linggo ay medyo ambitious na goal para matutunan ng copywriting. Pero halimbawa, gusto mong matutunan ng French sa loob ng 2 buwan at may X hours ka per day. Pwede mong baguhin lahat ng variables na to at magbibigay to sa iyo ng customized study schedule. Isa pang maganda at creative na paraan para gamitin ang ChatGPT sa pag-aaral ng skills ay ang paggamit nito para tulungan kang mag-summarize ng mga libro at articles. Marami sa atin hindi alam na may access si ChatGPT sa web. Kaya pwede nating i-paste ang mga links or i-type yung iba't ibang mga libro. Kaya nitong gamitin ng internet para hanapin ang text or kung ano man yun at i-summarize to para sa'yo. Malaki ang matitipid mong oras dito. Binibigyan ka nito ng mga key points at syempre hindi to kasing ganda ng pagbabasa ng buong libro tungkol sa isang subject. Makakatulong to para malaki ang mabawas sa oras na ginugugol mo. At yung oras na yun pwede mong gamitin at i-apply sa mga real life use cases. Natatalakayin natin mamaya sa video na to. Halimbawa, gusto mong matutunan ng isang skill at ang skill na yon ay maging mayaman. Marami talagang mga libro at articles na sinulat ng mga super successful na tao. At basically, ang gagawin natin ay kunin ang isa sa mga librong yon tulad ng Think and Grow Rich. At pwede nating hingin kay ChatGPT na i-summarize to. So, ang gagawin ko ay itatype ko to. Alright, summarize the book Think and Grow Rich. Give me an outline of the most important concepts. At ayan, nag-create na siya ng konting outline ng libro to. Binibigyan tayo ng intro kung tungkol saan to at may kita nyo dito na merong 10 different concepts na tinalakay sa libro. Bago ko basahin ng anumang libro, sa tingin ko ay sobrang smart gawin to kasi papakita nito sa'yo kung ano yung mga concepts. At kung may makita kang concept sa list na to na gusto mong pagtuunan ng pansin, pwede mong hilingin kay ChatGPT na magbigay pa ng mas maraming information tungkol sa particular concept na yon. Halimbawa, kung talagang na-curious ako sa auto-suggestion, di ba? Gamit ang positive affirmations at visualizations. Ang pwede kong gawin ay pumunta dito at sabihin, can you tell me more about auto-suggestion? So, ibibigay ni ChatGPT sa atin ang buong summary tungkol sa auto-suggestion. Mas detalyado to kumpara sa ibinigay na outline. At ito ay isang magandang paraan para kunin ang iba't ibang bahagi ng mga libro na talagang naiintriga ka at i-breakdown to para mabigyan ka ng mas maraming detalye. Ganon din ang ginagawa sa websites, di ba? Halimbawa, kung gusto mong matutunan kung paano mag-meditate at nakahanap
ako ng isang article sa Google na medyo mahaba. Hindi ko gustong basahin lahat at gusto kong ipasummarize to kay ChatGPT. So ganito ang gagawin ko. Syempre pwede mong isulat kung ano man ang gusto mo dito at magtanong ng specific na bagay. Pero i-try natin yun. Kiklik ko yung enter at makita mo magagawa na ni ChatGPT na i-access yung website at ibigay sa atin ang summary ng article na yun. Kaya sobrang cool nito. Pinapadali nito ang pagbabasa ng mga libro at articles at personally sobrang nakakatulong to sa akin nitong mga nakaraang buwan. Okay, ang next na paraan para matuto ng skills gamit ang ChatGPT ay ang pagpapatest nito sa'yo. Oo, kaya ni ChatGPT mag-administer ng iba't ibang exams at tests. Alam ko parang hindi masaya pakinggan, pero ang exams ay mahusay na paraan para talagang ma-practice at ma-retain ang iba't ibang skills at kaalaman. Halimbawa, kung gusto mong matutunan ng French, ang gagawin ko ay sasabihin ko, "You're my French teacher. Can you test me on some common phrases I should know?" Ayan, bibigyan tayo ni ChatGPT ng mga common phrases na pwede nating gamitin at matutunan. Tapos tatanungin tayo tungkol dito. Kaya pwede tayong mag-respond dito. Halimbawa, pwede kong sabihin, tingnan natin kung tama. Ayos, pwede tayong mag-proceed sa number 2. This means thank you. So sa kaso na to, mukhang hindi naalala ni ChatGPT yung mga nakaraang tanong natin. Kailangan nating intindihin ang point. Pwede ko talagang gawin to. Okay, you're my French teacher. Test me on common phrases I should know. Ask me a question and I'll give you an answer. Then give me a response and after that, ask me another question. Let's do this 5 times. Ayan, bibigyan tayo ni ChatGPT ng unang tanong. How would I respond to this in French? Ayan ang ating pangalawang tanong. Ayos. At ayun, gets nyo na, di ba? Imbes na maghanap ka pa ng study partner at maglaan sila ng oras para i-test ka, pwedeng si ChatGPT na lang ang gamitin mo para sa parehong purpose. At sobrang crazy nito, di ba? Kaya maging creative kayo dito. Makikita nyo na yung prompt na to ay medyo detalyado. Pwede kayong gumawa ng similar na prompt. Maging specific lang sa mga tanong nyo kay ChatGPT. Kaya nitong sundin ng maayos ang mga directions. At pwede kayong mag-simulate ng mga tests na ganito. Ang susunod na paraan para magamit ang ChatGPT sa pag-aaral ng skills ay hilingin natin sa kanya na mag-suggest ng mga resources na pwede nating pag-aralan. May access si ChatGPT sa internet. Alam niya kung saan kayo pwedeng matuto. At ang maganda pa, pwede natin siyang bigyan ng specific prompts at directions kung paano natin gustong matuto. Mga ganong bagay. Halimbawa, pwede kong sabihin, I want to learn how to speak French. I'm a visual learner and prefer to watch videos. Can you give me 5 resources I can use to help me learn? I-enter ko lang at ayan, sobrang cool. Binigyan tayo ni ChatGPT ng 5 iba't ibang resources. All visual learning methods na pwede natin gamitin para matutunan ng French. Halimbawa, kung gusto kong makahanap ng 5 YouTube videos na pwedeng panoorin, pwede kong sabihin na, can you give me 5 YouTube videos I should watch? At dahil pinag-usapan na natin kanina na gusto kong matutunan ng French, malalaman ni ChatGPT na 5 YouTube videos tungkol sa pag-aaral ng French ang kailangan ko. Kaya bibigyan niya tayo ng 5 iba't ibang videos, pwede natin kopyahin to, pumunta sa YouTube, at magpa-pop up na yung mga videos. While sobrang galing ni ChatGPT sa pagbibigay ng text-based na impormasyon at pagtulong sa pag-aaral, kung ikaw ay isang visual learner or mas gusto mong matuto sa ibang paraan, pwede ka pa rin nitong i-guide. Kaya nitong ipakita sa iyo ang mga tamang resources or programs na pwede mong gamitin para matutunan ang mga bagay na gusto mong matutunan. Kung text-based learner ka, syempre matututo ka pa rin gamit ang ChatGPT. Pero isang bagay na talagang nire-recommend ko sa inyo ay maghanap ng forums. Sobrang hilig ko sa forums. Diyan ako nag-spend ng libo-libong oras para matuto sa iba't ibang forums. Isa tong amazing resource para matutunan ng iba't ibang skills. Halimbawa, marami akong natutunan sa photography just by reading forums. Dati nag-spend ako ng 2 or 3 oras araw-araw sa mga photography forums. At talagang nakatulong yon para mabuo yung foundation ko sa skill na yon. So halimbawa, pwede kong itanong, can you suggest 3 forums I can learn French from? At bibigyan tayo ni ChatGPT ng mga suggestions. Halimbawa, ang Reddit French Forum. Isang magandang lugar para matutunan ng French. Si ChatGPT talaga mag-open ng mga doors at magbibigay ng maraming great ideas at papalawakin ang listahan natin ng mga learning materials. Talagang nire-recommend ko na gamitin nyo ang ganitong klase ng prompt sa ChatGPT. Ngayon, kapag nag-aaral ka ng skill, may 2 paraan para matuto. At gusto ko talaga tong i-differentiate dahil marami sa atin ang nalilito dito at hindi nila nare-realize kung gaano kahalaga yung huling part. Una, ang learning part. Dito ka natututo sa pamamagitan ng pagbabasa ng text, panonood ng videos at iba pang mga resources. Pangalawa, ang practical applications ng natutunan mo. At dito talaga pumapasok yung mga nakakatulong sa iyo para maalala ang mga natutunan mo at magamit ang skill sa real world. Na sa tingin ko, yun ang pinakamahalagang part. Ang gusto mong gawin ay matutunan ng impormasyon sa umaga at pagkatapos ay apply ito sa hapon. At ang paraan na pwede natin gamitin ang ChatGPT para mapadali ito ay sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang mga practical uses ng skill na pwede nating i-practice. Halimbawa, ganito ang gawin natin. Alright, so I'm learning Python and I'm a beginner. What exercises or project can I work on that will help me build my skills? Give me 3 simple ones I can start today. Ayos, ngayon binigyan ako ni ChatGPT ng 3 different projects na pwede kong gawin. Guess the number game, Madlibs, at calculator. Ang pwede kong gawin ngayon ay i-code ang mga to. At sa pamamagitan ng paggawa ng 3 simple projects na to, talagang matutulungan akong mag-practice ng iba't ibang concepts na mahalaga sa pag-aaral ng Python. Ito siguro ang pinakamahalagang bahagi ng pagkatuto ng kahit anong skill na hindi madalas pinag-uusapan ng mga tao. Kaya kapag may tool tulad ng ChatGPT na magbibigay sa iyo ng eksaktong mga halimbawa or projects o mga bagay na pwede mong gawin sa real world para talagang trabahuhin yung skill na yon. Sobrang amazing nun. Isa to sa mga pinakamahalagang bahagi ng pagkatuto ng kahit anong skill. At oo, applicable to sa kahit anumang konsepto, hindi lang sa programming. Kaya kung anumang skill ang gusto mong matutunan, itanong mo kay ChatGPT
ChatGPT, what projects can I personally work on that will help me develop my skills? At ang huli ay ang pagtatanong kay ChatGPT tungkol sa mga paraan kung paano ka mag-fail sa paggawa ng isang bagay. Kapag may mentor kang katulad ni ChatGPT, kadalasan ang tanong ng mga tao ay direktang, how do I do this? What's the best way to do this? How would you go about doing this? Oo, maganda yung mga tanong na yan. Pero nawawala sila sa isa pang klase ng tanong na talagang makakatulong sa'yo para matutunan yan. At yan ay pagtatanong kung paano ka mag-fail sa paggawa ng isang bagay. Halimbawa, tignan natin ang ganito. Alright, so I want to learn portrait photography. In what ways will I fail? That's the big concept. Please tell me common things that people do wrong when learning the skill. Dahil matagal na akong photographer, babasahin ko to at titignan ko kung may sense. Lack of understanding of lighting. Sobrang laki ng epekto nito. Ang lighting is almost everything. Poor composition. Isa pa tong malaking issue. Ignoring the subject's emotions. Malaki rin to, di ba? So, portraits. Mahalaga ang pag-capture ng emotions. At madalas na ang mga photographers, sobrang nakafocus kung anong lens at camera ang gamit nila. Pero hindi nila nare-realize na tamang emotions ang magpapa-in-love sa client sa photo mo. Yeah, hindi ko na masyadong i-detalye to. Alam ko, baka hindi ito interesting topic para sa inyo. Pero gusto ko lang i-emphasize to. Tanungin natin si ChatGPT. What common mistakes will I make in learning the skill? Makakatulong to para makaiwas ka agad sa mga pagkakamali at makatipid ka ng sobrang oras. Isang importanteng aspeto to sa pag-aaral ng skill. So ay na, ganito mo magagamit ang ChatGPT para matutunan ng kahit anong skill sa mundo. Since pinapanood mo tong video na to, malamang talagang priority mo ang pag-aaral ng skills. Nasa educational side ka na ng YouTube. Ibig sabihin gusto mong matuto ng mga bagong bagay. And yeah, gusto ko lang kayong encourage na mag-build ng maraming skills hanggat kaya nyo. Ang saya nun, magiging malaking tulong siya para i-level up ang buhay nyo. At mas marami kang skills, mas solid ang foundation mo. Ibig sabihin, kung gusto mong magsimula ng business, makakuha ng promotion, or makahanap ng mas magandang trabaho, magiging mas madali to. At syempre, sa tingin ko, fulfilling talagang matutunan kung paano gumawa ng iba't ibang bagay. Kaya yeah, sana mag-take kayo ng action pagkatapos mapanood ang video na to. Pumunta na sa ChatGPT, gumawa ng account kung wala ka pang account, at simulan gamitin ang mga prompts na tinalakay natin sa video na to para mas mabilis ang pag-aaral mo. Kung ikaw ay isang complete beginner at gusto mong matutunan kung paano gamitin ang ChatGPT para sa lahat ng bagay, ilalagay namin sa baba yung link ng free tutorial ko. At kung nakakuha kayo ng value mula sa video na to, siguraduhin yung i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Gumagawa ako ng maraming videos tungkol sa entrepreneurship, personal finance at investing. At ang buong goal ko ay tulungan kayong maging financially successful. Ayan, tapos na yung video. Maraming salamat and takits tayo sa susunod na video. Peace!